Nagsisimula ang pelikula sa madilim na gabi kung saan ang isang babae na nagngangalang Abigail Myers ay papaalis na sa kanyang bahay. Ngunit sa kanyang pag-alis, biglang pinasok ang kanyang bahay ng isang misteryosong nakahod na tao. Hindi maipagtanggol ang sarili mula sa biglaang pag-atake, si Abigail sa kalaunan ay namatay. Nang maglaon sa Chicago, sinuri ni Detective Dan Lawson ang isang bangkay at ang kanyang kadalubhasaan ay nagpapahintulot sa kanya na malaman na ang pagpatay ay ginawa upang magpadala ng mensahe. Tila pinagmumultuhan ng mga multo ng kanyang nakaraan si Lawson habang paulit-ulit siyang nakikinig sa voicemail mula kay Sarah. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang ilang mga larawan ng eksena sa krimen mula sa Scotland. Naiintriga sa pagkakatulad ng kaso na dati niyang pinangasiwaan sa Chicago 6 na taon na ang nakalilipas, sumali si Lawson sa pulisya ng Scotland sa Edinburgh upang tulungan si Superintendent Kessler at DCI Glenn Boyd. Pagkatapos ay binanggit sa kanya ang tungkol sa marahas na paraan ng pagputol sa mga paa ni Abigail, at pagkatapos ay binuo ito na parang krus. Sa kanilang pagpunta sa lugar ni Abigail, nalaman ni Lawson na si Boyd ay nawalan ng kanyang anak 1 taon na ang nakararaan at magiging 3 taong gulang na sa araw na iyon. Sa lokasyon, habang binibalangkas ni Boyd ang pinangyarihan ng krimen, binanggit din ni Boyd na nakakita sila ng isang susi na kakaibang hindi magkasya sa alinman sa mga kandado sa bahay. Sa pakikipag-usap sa kanyang asawang si Marie sa telepono tungkol sa pag-uwi para sa hapunan, nakita ni Boyd si Avery Thompson, ang kapitbahay ni Abigail mula sa kabilang kalye. Si Avery ang tanging taong interesado sa kaso, dahil maraming mga kapitbahay ang nag-ulat na nakasaksi ng pagtatalo sa pagitan nila ni Abigail. Tinangka ni Boyd na kausapin siya tungkol kay Abigail at sa kaso, ngunit tumanggi siyang makipag-usap ng walang warrant of arrest. Habang umaalis, napansin ni Boyd ang isa pang kapitbahay, si Miss Wallen, at pumunta siya upang kausapin siya. Di nagtagal, nakita nilang nagmamadaling umalis si Avery sa kanyang bahay, at ibinunyag ni Miss Wallen na inakusahan niya si Abigail ng pagtapon ng itlog sa kanyang sasakyan. Habang ang isang emosyonal na si Marie ay naghihintay sa kanyang asawa na makauwi at makasama siya sa mahirap na araw na ito. Bumalik si Boyd sa opisina at nag-uulat kay Kessler na tila wala pa rin silang matibay na ebidensya dahil sa pagkakaiba-iba ng sitwasyon. Idinagdag ni Lawson na hindi siya lubos na sigurado kung ang kanilang mga kaso ay may kaugnayan din. Kinagabihan, umuwi si Boyd ngunit nananatili lamang siya sa kotse dahil sa kanyang kalungkutan. Samantala, tumawag si Lawson sa isang kapwa detective na dati niyang partner sa Chicago, si Walker Bravo, para lamang maabot ang kanyang voicemail. Habang siya ay umiinom, siya ay pinagmumultuhan ng kanyang mga alaala ni Sarah habang ang isang dalagang nagngangalang Grace ay inaatake ng nakahod na estranghero sa halos parehong paraan tulad ni Abigail. Lingid sa alinman sa mga ito, kinuha ni Boyd si Lawson upang magtungo sa lugar ni Abigail upang suriin ang isang bagay. Sa daan, ipinaalam sa kanya ni Lawson na dahil nakatira na ngayon si Walker sa London, maaari nilang pag-usapan ang kaso sa kanya. Sa pagiging personal, tinanong niya kung paano pinangangasiwaan ni Boyd ang kanyang buhay nang wala na ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ng isang walang magawang si Boyd na nag-focus na lamang siya sa kanyang trabaho para mawala ang sakit na kanyang nararamdaman, ngunit ito ay humantong sa kanyang asawa na hindi maging tapat sa kanya. Pag-abot sa Abigail Street, nakita ni Lawson si Avery na nagtatangkang tumakas at ginawa ni Boyd na habulin siya sa likod ng eskinita, at tinambangan siya sa unahan. Nagawa nilang dalawa na mahuli si Avery habang tinanong siya ni Boyd tungkol kay Abigail na nag-aalok ng kanyang alibay. Binanggit ni Avery na tingnan na lang nila ang mga CCTV sa oras na inatake si Abigail. Nang idinagdag niya na ang pagtatalo nila ni Abigail ay tungkol lamang sa kanyang trabaho bilang isang dogminder na humahadlang sa kanyang kapayapaan, hinayaan siya ni Boyd na umalis bago siya tuluyang umuwi. Kinaumagahan, iminungkahi ni Marie na imbitahan si Lawson para sa hapunan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Boyd ng balita tungkol sa pag-atake kay Grace, at sa kanyang pagdating, nakita niya ang mga paa nito na binuo na parang krus. Si Lawson ay sumama sa kanya sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay nakita niya ang isang bahagyang duguan na bakas ng paa na humantong sa kanya upang mapagtanto na sila ay pinaglalaruan. Sa ilalim ng UV light, nakita nila ang simbolo ng Ankh, ito ang Egyptian key sa pintuan ng buhay na walang hanggan. Sa paniniwalang makakahanap din sila ng katulad sa lugar ni Abigail, nagmumungkahi si Boyd na pumunta.
Gayunpaman, nakahanap sila ng pahiwatig sa isang text na partikular na minarkahan ng numero ng kaso na pinangangasiwaan ni Lawson sa Chicago. Bilang kahalili sa pagbigkas ng nauugnay na taludtod sa teksto, ipinapahiwatig ni Lawson ang mga pananaw ng mga salarin sa sinuman maliban sa kanyang paniniwala sa relihiyon bilang mga gutom na lobo na dapat mag-ingat ang lahat. Sa pakikipag-usap sa ina ni Grace mamaya, nalaman ni Boyd ang isang matandang kaibigan na nagngangalang Colin McGregor. Habang si Lawson ay gumagawa ng mga plano upang makita si Walker, ipinaalam ni Boyd kay Kessler na ang mahiwagang susi ay walang mga pahiwatig na dapat sundin. Nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa pagkumpirma ng alibay ni Avery, si Boyd ay naiwan na lamang si Colin bilang isang posibleng lead na kawili-wiling may lisensya ng baril. Sa gabing iyon, nakipagkita si Lawson kay Walker, na ngayon ay nagdidisenyo ng mga alarm system para mabuhay. Nang binanggit ni Lawson ang walang katapusang pag-iisip kay Sarah kamakailan, sa wakas ay tinitingnan ni Walker ang mga file ng kaso nina Abigail at Grace habang nagtatanong kung paano siya makakatulong. Kinaumagahan, sinusubaybayan ni Boyd si Colin McGregor para lang madismiss sa kawalan ng abogado sa panahon ng formal na investigasyon. Nang maglaon, nagbigay si Colin ng alibay na naglalagay sa kanya sa bodega ng security firm na pinagtatrabahuan niya sa Manchester. Pinagmamasdan nina Kessler at Lawson ang pag-uusap habang patungo ito sa relasyon ni Colin kay Grace. Kakaiba, sinabi lang ni Colin na si Grace ay isang nawawalang kaluluwa. Nang maglaon ng gabing iyon, sina Kessler, Lawson, at Boyd ay sinamahan ni Walker habang tinitingnan nila ng mas malalim ang nakaraang pagkakaugnay ni Colin sa isang organisasyon ng kulto. Tinalakay pa nila ang mga simbolismo ng krus at ankh, na dati ay posibleng nagpapahiwatig na ang salarin ay buong pusong naniniwala na pinalaya nila ang mga biktima mula sa kanilang kasalukuyang buhay para sa kanilang sariling kapakanan. Kapag ang talakayan ay lumiko sa kung paano ang salarin ng mga kaso sa Chicago ay nag-iingat ng isang alahas na souvenir para sa kanyang sarili mula sa bawat isa sa kanyang mga biktima, ito ay nagsiwalat na si Sarah ay isa sa mga biktima ng kaso. Samantala, pinagmamasdan ni Colin si Marie mula sa malayo habang siya ay mag-isa sa bahay. Sa simbahan ng Kildalton kinabukasan, nalaman ni Boyd ang kamakailang pagpapaalis kay Colin dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na sumunod sa kanilang mga paniniwala. Nang tanungin niya kung makakaya ba ni Colin na wakasan ang buhay ng isang tao, sinabihan lang si Boyd na umalis. Kalaunan sa gabing iyon, sina Lawson at Walker ay sinamahan sina Marie at Boyd sa hapunan. Bagamat tila nag-e-enjoy ang lahat sa piling ng isa't isa, napansin ni Lawson na masyadong komportable si Walker kay Marie, na nagtutulak sa kanya na magsalita tungkol sa tamang paghawak ng kalungkutan. Ikinagalit ito ni Marie, at sinisikap niyang bigyang katwiran ang sarili sa pagsasabing hindi mahuhusgahan ang mga reaksyon ng isang tao kung wala na sila sa kanilang katinoan. Ito ay humahantong sa isang hindi komportable, ngunit kailangan ng mag-asawa na mag-usap sa gabing iyon, pagkatapos ay nagpasya silang unawain ang kanilang mga kalungkutan. Kinaumagahan, isang maligayang Marie ang nangako ng isang paglalakbay sa Italia pagkatapos ng kasalukuyang kaso ni Boyd. Sa trabaho mamaya sa araw na iyon, nalaman ni Boyd at ng koponan na ang alibay ni Colin sa pagiging nasa Manchester ay totoo, ngunit ayaw ni Kessler na ganap siyang isulat dahil mayroon pa ring posibilidad na siya ay naglakbay hanggang sa Edinburgh. Ang kapitbahay ni Abigail, na si Mrs. Walsh, ay bumisita kay Boyd noong araw na iyon para ipaalam sa kanya ang tungkol sa napansin niyang kakaibang lalaki sa kabilang kalye ilang araw bago ang pag-atake. Nang ipakita ang ilang mga larawan ng mga sospek, nakilala niya ang lalaking nakita niya bilang si Colin. Sa sapat na katibayan upang dalhin si Colin para sa pagtatanong ngayon, naghanda sina Kessler at Boyd ng isang unit upang tambangan siya kahit na siya ay naghahanda sa kanyang susunod na pag-atake. Nang mapansin niya ang mga pulis, gayunpaman, tumakbo siya para dito. Sa patnubay ng isang drone, hinabol siya ni Boyd at sa huli ay nahuli siya at dinala siya sa istasyon para sa pagtatanong. Gayunpaman, sa kawalan ng abogado, nagpasya si Kessler na ikulong muna si Colin ng buong gabi. Umuwi si Boyd ng gabing iyon at nag-alala nang hindi niya mahanap si Marie. Kasunod ng tunog ng kanyang nagriring na telepono sa kisame, labis na nagulat si Boyd nang makita niyang ang kanyang asawa ang susunod na biktima. Nakipagkita si Walker sa isang nagdadalamhating si Boyd sa susunod na umaga at hinihimok siyang huwag sumuko sa kaso. Nang ipaalam ni Kessler kay Boyd ang tungkol sa paghahanap ng katawan ni Marie na inabandona sa lokal na parke, agad siyang tumungo dahil ito ang unang pagkakataon sa kasong ito na natagpuan ang katawan ng biktima.
Sinusubukan ng maraming pulis sa lokasyon na pigilan si Boyd na maging masyadong malapit, ngunit nakikita niya pa rin ito. Hinihila siya ni Walker pabalik sa pagtatangkang pakalmayan siya, ngunit hindi na mapipigilan ni Boyd na maghihiganti sa salarin. Samantala, isinasagawa ang interogasyon ni Colin kung saan itinuro ni Kessler ang pagkakatulad ng pagbuo ng mga paa ng biktima. Nang tanungin kung nakapunta na ba siya sa Amerika, sinagot ni Colin na ilang beses na nga siyang bumisita. Idinagdag niya na minsan ay nakilala niya ang isang dayuhan sa London at nalaman ang tungkol sa isang hindi nalutas na kaso na katulad ng kaso na hinawakan nila ngayon, na ikinaintrigue ni Lawson, na nakikinig. Si Boyd ay biglang pumasok sa silid at pinigilan siya ni Kessler. Pinaalis ni Lawson si Boyd at nagpatuloy siyang sumali sa interogasyon, na nagtatapos sa maliwanag na layunin ni Colin sa buhay na gabayan ang mga nawawalang kaluluwa tungo sa isang mas maliwanag na bukas. Tinanong ni Lawson kung siya ba ay isang lobo na nakabalat kayo bilang isang tupa. Nang walang mga batayan upang panatilihin siya sa anumang mas mahaba, si Colin ay pinahihintulutan sa lalong madaling panahon na umalis na ikinagalit ni Boyd. Maya-maya, nakipagkita si Boyd kay Lawson, iginiit niya na kailangan niyang manatili sa kaso para makitang maparusahan si Colin tulad ng nararapat sa kanya. Hinihimok siya ng isang matalinong si Lawson na manatili sa kanyang layunin sa halip na pangunahan ang kanyang damdamin. Sa pagsasabi sa sakit na kanyang nararamdaman, inamin niya na girlfriend niya dati si Sarah. Nakuha ang tiwala ni Boyd sa kanyang katapatan, nangako si Lawson na hahanapin niya ang tao na pumatay kay Marie. Sa trabaho kinabukasan, pinaisip ni Lawson si Boyd tungkol sa ibang pananaw, kung isasaalang-alang kung gaano kadali para sa killer ni Marie na frame up si Boyd bilang salarin. Pagkatapos ay nakipagkita sila kay Walker sa gabi upang pag-usapan ang kaso. Iginigiit ang bawat detalye, iniisip ni Walker ang lahat at nagmumungkahi na ang susi na natagpuan sa bahay ni Abigail ay maaaring magkasya sa isang bagay na pag-aari ni Colin. Nang maglaon ng gabing iyon, ang isang lasing na si Colin ay umalis sa bar upang harapin lamang ng isang estranghero malapit sa kanyang sasakyan, na pagkatapos ay pinagsasaksak si Colin. Maaga sa susunod na umaga, nalaman ni Boyd ang tungkol sa pagkawala ni Colin at agad na nagtungo sa kanyang lugar dala ang mystery key. Matagumpay niyang sinubukan ang susi sa shed ni Colin, ipinaalam ni Boyd kay Kessler at hiniling na maghintay para sa backup na dumating bago gumawa ng anumang bagay. Gayunpaman, pumasok si Boyd sa bahay ni Colin at nakita ang isang patch ng dugo sa carpet na humihimok sa kanya na bumalik sa labas. Ngunit sa halip, pinasok niya ito ng mag-isa, una niyang nakita ang lahat ng uri ng mga tool bago niya nakita ang bangkay ni Colin sa dingding. Hindi nagtagal ay sumama si Lawson kay Boyd at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kotse ni Colin na natagpuan sa lawa. Pagkatapos ay dinala sila sa isang nakatagong silid na natuklasan sa kanyang bahay, na mayroong malinaw na pagpapakita ng kanyang mga plano. Ang mga detalye ng mga nakaraang biktima kasama ang ilang mga target sa hinaharap ay natagpuan, na posibleng pinaniniwalaan ni Colin na tinutulungan niya. Nang ipahayag ni Boyd ang kanyang sorpresa sa hindi paghahanap ng anuman tungkol kay Marie sa plano, sinabi ni Lawson na ito ay dahil hindi siya biktima ni Colin. Ipinaliwanag niya na dahil ang pag-atake ni Marie ay isang kumpletong kopya ng mga homicide sa Chicago, ipinahihiwatig nito na sila ay nakikitungo sa dalawang magkahiwalay na salarin, isa sa kanila ay naipasa na. Idinagdag na ang paghahanap sa dayuhang nakilala ni Colin ay magbibigay ng lahat ng natitirang mga sagot, iminumungkahi ni Lawson na simulan nilang suriin ang security firm kung saan siya nagtatrabaho. Sa website ng kumpanya, nakita ni Lawson ang litrato ni Colin kasama si Walker sa isang kumbensyon sa London. Nang tumawag si Walker noon, sinabi sa kanya ni Lawson ang tungkol sa pagkamatay ni Colin. Pagkatapos kumpirmahin na si Walker ay darating, ipinadala ni Lawson kay Boyd ang larawan ng kumbensyon at binanggit ang pakikipagkita kay Walker sa lalong madaling panahon. Sa pagkilala na si Walker ay ang dayuhan na nakilala ni Colin sa London, si Boyd ay agad na umalis patungo sa hotel ni Lawson. Tinawagan niya si Kessler habang siya ay nagmamaneho upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa panganib. Kahit na pumasok si Walker sa silid ni Lawson upang makitang nakabukas pa rin ang kanyang laptop sa larawan sa website, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing nakikipag-ugnayan siya sa ilang mga security firm at sa makatuwid ay hindi niya maalala na nakilala niya si Colin. Habang nasa ruta pa rin, tinawagan ni Boyd si Lawson para sabihan siya tungkol kay Walker, na naging dahilan para kunin niya ng tahimik ang kanyang baril.
Ipinapakita niya kay Walker ang alahas mula sa kanilang kaso sa Chicago. Binanggit ni Lawson ang pag-alam tungkol sa pagregalo ni Walker ng kwintas kay Sarah. Itinutok niya ang kanyang baril kay Walker. Inakusahan siya ni Lawson ng pagnanakaw kay Sarah mula sa kanya. Ibinunyag niya ang katotohanan sa isang nagdadalamati na si Walker. Inamin ni Lawson na itinapon niya ang katawan ni Sarah upang maiwasang mahuli dahil sa pagseselos sa kanyang relasyon, sa parehong paraan tulad ng ipinahiwatig niya kay Boyd noon. Nang tanungin tungkol sa pagbuo ng mga paa na parang krus, sinabi ni Lawson na hindi niya sinasadya na ayusin ang mga ito sa anumang partikular na paraan at ito ay nagkataon lamang. Sa pagtanggap sa kanyang mga krimen, tiniyak niya kay Walker na ang 4 na iba pang mga biktima ay halos walang kasalanan, at patuloy niyang binanggit ang kanilang kaugnayan sa kaso sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang kanyang mga target ay hindi basta-basta gaya ng naunang pinaniniwalaan. Sinabi niya na ang isa sa kanila ay ang receptionist ng hotel kung saan nag-check-in si Walker kasama si Sarah, ang isa ay isang clerk sa tindahan ng alahas kung saan binili ni Walker ang kwintas para kay Sarah, ang isa ay ang florist kung saan binili ni Walker ang mga bulaklak para kay Sarah, at ang huli ay ang waiter mula sa restaurant kung saan sila sabay na kumain. Pagdating sa mga tuntunin sa katotohanan, binanggit ni Walker ang kanyang kasalanan sa lahat ng oras na ito dahil hindi niya nabigyan ng hustisya ang mga namatay na babae. Inatake niya si Lawson, ngunit siya ay nabaril sa proseso. Nang sa wakas ay dumating si Boyd, naniniwala pa rin siya na si Walker ang may kasalanan. Sinubukan ni Lawson na kumbinsihin siya na patayin si Walker upang mabigyan sina Sarah at Marie ng hustisya. Si Boyd ay nakatutok ang kanyang baril kay Walker habang si Lawson ay maingat na nakatakas. Ang pag-amin ni Walker sa pagiging in love ay nakakuha ng atensyon ni Boyd bago pa malagutan ng hininga si Walker. Pagkatapos tumawag para sa tulong medikal, inobserbahan ni Boyd ang mga alahas na souvenir at pinag-uusapan ang mga bagay ni Lawson. Sa wakas ay nalaman niya ang kanyang pagkakamali nang makita niya ang mga peking pasaporte ni Lawson at ang kanyang mga plano na bisitahin ang Ireland. Agad siyang umalis sa hotel upang sundan siya palabas at patuloy na hinahabol siya sa highway, na ipinaalam kay Kessler ang kanyang lokasyon. Iniulat niya ang katotohanan tungkol kay Lawson kahit na umalis na sila sa highway. Sinundan ni Boyd si Lawson sa isang mas maliit na kalsada bago lumiko sa kakahuyan. Maya-maya, nadatnan niya si Lawson na naghihintay na barilin siya. Sa kabila ng kanyang sasakyan na natamaan ng maraming putok mula kay Lawson, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay si Boyd. Narinig niya si Lawson na sumipol sa kakahuyan. Hinahanap siya ni Boyd na kinikilala si Lawson bilang isang kriminal na kasamahan at siya ay nagpapanggap lamang. Kinumpronte siya ni Boyd tungkol sa pagkamatay ni Marie. Sumagot lang si Lawson na ang kanyang mga aksyon ay nagpalaya kay Boyd dahil walang kapatawaran ang pagiging hindi tapat na asawa ni Marie. Tiwala dahil 6 na taon na siyang hindi nahuli, iginiit ni Lawson na walang makakahadlang sa kanyang piniling landas. Paglapit niya kay Boyd sa lalong madaling panahon, kinuha niya ang kanyang baril at nagpatuloy sa pagbaril sa kanyang telepono upang hindi siya makatawag ng tulong. Sa pag-alis ni Lawson, ipinangako ni Boyd na tiyak na hahabulin niya siya sa Ireland. Kinabukasan, dinadala si Lawson para sa isang tila normal na customs check mula mismo sa ferry, na inayos ni Boyd. Gayunpaman, ito ay lumabas na ibang tao sa kabila ng pagkilala ng customs na binabanggit ang pangalan ni Lawson. Nalaman ng isang galit na si Boyd mula kay Kessler na inilipat na ang kaso sa Interpol, ngunit determinado siyang hulihin si Lawson dahil sa ginawa niya kay Marie. Sa ibang lugar, si Lawson ay nakikitang nagiinom ng mag-isa bago magmaneho at siya ay malaya gaya ng dati. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.